Isang linggo matapos mamatay ang ina ni Myla at Dexter, inuwi na ng kanilang ama ang bago nitong asawa na si Jonah. Mabuting madrasta ang naging dating ni Jonah sa magkakapatid kapag nakaharap ang kanilang ama. Ngunit ang buong katotohanan ay minamaltrato sila nito, sinasaktan at inaalipusta na humantong sa kamatayan ni Dexter. Dahil sa labis na awa, isang antingera ang nagpasa ng mutya kay Myla upang maipaghiganti nito ang nangyari sa kanyang kuya. Ang kapangyarihan ba na ito ang magliligtas sa kanya o ang magdadala sa kanya sa kadiliman, nabubuhay ng galit sa mura at walang muwang niyang edad? Kuya, nakita mo ba ang mga litrato ni nanay? Inilagay ko yun sa ilalim ng higaan eh. Nawawala kasi ang kahon na pinaglagyan ko ng mga gamit niya. Gusto ko lang sanang tingnan dahil miss na miss ko na si nanay. Wala, hindi ko naman napansin. Baka sa ibang lagayan mo na ilagay. Tingnan mo lang mabuti, baka nandyan lang yun. Hay, ano ba yan? Ang iingay niyong aga-aga pa. Ano bang pinagbubulungan niyo dyan? Nakapagsaing na ba kayo? Ang mga labahe natapos niyo na ba? Nagsisimula pa lang po kami, tiya. Oo nga po pala, nakita niyo po ba yung box na nasa ilalim ng higaan namin? Naroon po kasi yung mga gamit ng nanay namin. Oo, nandun. Sinunog ko na. Ang daming kalat sa bahay na to. Isa pa, di ba sinabi ko naman sa inyong sunugin nyo na mga hindi na ginagamit? Ha? Ano po? Gamit po yun ni nanay. Hindi naman po yun nakakalat dahil maayos yung nakalagay sa ilalim ng higaan namin. Bakit nyo naman po sinunog? Yun na lang po ang naiiwang gamit sa amin ng aming ina. Bakit naman po ganun pa? Para nyo na ring binastos ang namayapa naming ina. Ay, wala akong pakialam sa naiwan sa inyo ng inyong ina. Nakikita ko yun bilang kalat. Ayoko nang may mga nakakalat dito. Ako na ang bagong asawa ng tatay nyo at dito na ako nakatira. Desisyon ko na kung gusto kong itapon ang mga gamit o hindi. Kahit nga kayo kaya kong palayasin dito eh. O siya, magsilinis na kayo at huwag kayong gagawa ng ingay. Inaantok pa ako. Alam ko naman na ayaw niyong nagagalit ako. Kasi baka kung ano pang mangyari sa inyo. Pabalagbag na isinarado ni Jonah ang pinto ng kwarto. Ang dalawang bata naman ay agad na tumakbo palabas ng bahay. Sa bakuran nila, natanaw nila ang kahon na hinahanap nila. Halos maubos na ito at tanging itim na abo na lang ang nakita nila. Inapakan ni Dexter ang apoy para mamatay ito ng tuluyan, habang si Myla naman ay tinitingnan kung may maaari pa silang maisalba. Ngunit bigo ang mga bata na may makita pa. Kuya, wala na ang mga gamit ni nanay. Kahit ang litrato niya nasunog na. Isang linggo pa lang naman siyang naililibing. Bakit naman ito ginawa ni Tia Jonah? Kuya. Wala na tayong magagawa dyan, Myla. Di naman natin pwedeng sabihin kay tatay ang ginawa ni Tia Jonah eh. Baka kasi tayo rin ang pagalitan. Tayo na, Myla. Kailangan natin maglinis at baka umuwi na rin si tatay mamaya. Magsasaing na muna ako. Walang nagawa ang mga bata, kundi tanggapin na lang ang katotohanan na ang imahe ng kanilang ina ay mananatili na lamang sa kanilang mga isipan at puso. Kahit na pinanghihinaan ng loob si Myla, sinunod niya ang sinabi ng kanyang kuya. Ngunit hindi niya mapigilang humagulgol habang inaalala ang kanyang ina. Nagluluksa pa rin sila hanggang ngayon, habang ang kanilang ama ay masaya na sa bago nitong asawa. Bagay na hindi rin kayang tanggapin ni Myla. Ano ba? Ano bang ingay yan? Bakit ba iyak ka ng iyak? Wala naman akong ginagawa sa'yo ah. Buwisit na yan, nakakaistorbo ka ng tulog. Halika nga rito, bibigyan kita ng dahilan para umiyak. Aray ko po, Tia Jonah! Bitawan niyo na po ako! Parang awa niyo na po! Nasasaktan po ako! Aray po! Patuloy na humihingi ng awa si Myla sa kanyang madrasta. Pero patuloy pa rin itong nilalapatan ng sinturon ang kanyang katawan
Umiiwas siya kaya kung saan-saan na lang nagtutungo ang palo. Minsan pa ay tumatama ito sa kanyang mukha, ngunit walang naging pakialam sa kanya ang madrasta. Sa halip, mas lalo nitong binigyan ng puwersa ang pagpalo para siyang isang hayop na ayaw tigilan. Hirap na ring huminga si Myla dahil sa ginagawang ito ni Jonah. Narinig naman ng kapatid niyang si Dexter ang nangyayari, kaya lumapit ito para pigilan ang kanyang Tia Jonah. Tia Jonah, tama na po. Tigilan niyo na po ang kapatid ko. Kawawa naman po siya. Aray, Tia. Maawa na po kayo, Tia Jonah. Hayan, magsama kayo magkapatid. Parehas kayong salot sa pamilya na to. Dapat sumama na lang kayo sa nanay niyo para hindi na ako nahihirapang mag-alaga sa inyo. Pasalamat nga kayo, tinatanggap ko pa kayo eh. Damahin niyo tong pamalo ko para magtanda kayo. Tandaan niyo to ha, sa oras na galitin niyo ko, hindi lang ito ang matatamo ninyo. At sa oras na magkaroon na kami ng anak ng tatay ninyo, palalayasin ko na kayo rito. Mga inutil! Hindi huminto si Jonah sa pagpalo sa dalawa hanggang sa magtanda sila. Mas marami ang latay na natamo ng likuran ni Dexter dahil niyakap niya ang kapatid niya at hinarang ang sarili niya. Lumayas na kayo rito! Lumabas kayo sa kwarto! Bilisan niyo kung ayaw niyo lumpuhin ko pa kayo! Agad naman ding umalis ang magkapatid at nagtungo sa kanilang kwarto. Hindi pa umuuwi ang kanilang ama sa mga oras na ito. Maglalaot ang kanilang ama at kada 2 araw ito kung umuwi. Silang 3 lang ang madalas na naiiwan dito. Kaya alam na nila na kapag nagagalit ang madrasta nila, sa kanila ibinubunto nito na para bang hindi sila nakakaramdam ng sakit. Tumigil ka na sa pag-iyak, Myla. Halika, gagamutin ko ang sugat mo. Kuya, umalis na tayo dito. Baka patayin pa tayo ni Tia Jonah. Isa naman tayo pupunta. Alam mo ang iba nating kamag-anak, marami silang mga anak. Yung iba nasa Maynila pa. Hindi naman tayo makakapunta ng Maynila eh. Hindi ba tayo pwedeng mabuhay na tayo lang dalawa, kuya? Mga bata pa tayo, Myla. Hindi kita kayang buhayin. Pero hayaan mo, pangako ko sa'yo na kapag lumaki na tayo, aalis na tayo rito. Hindi na nila tayo masasaktan pa. Kuya, sorry. Sorry kasi nasaktan ka pa dahil sa akin. Hindi ko naman sinasadya na masaktan ka. Ikaw pa ang maraming sugat kesa sa akin. Halika, gagamutin ko ang likod mo. Huwag na, kaya ko naman to eh. Sa susunod makinig ka na lang kay Tia Jonah. Kasi baka kung ano na naman ang gawin niya sa'yo. Masakit pa ba ang mga palo niya? Magsuot ka na lang ng mahabang damit para hindi mahalata ni tatay. Inasikaso ni Dexter ang kapatid niya. Matapos nitong maligo, ginamot niya ang mga naging sugat nito at pinagbihis ito ng mahabang damit na sapat para matakpan ang kanyang mga galos. Ganon din naman ang ginawa ni Dexter. Matapos nito, nagpatuloy na rin sila sa mga gawaing bahay. Nakapagluto na rin si Dexter hanggang sa dumating ang kanilang ama. Nandito na ako. May dala akong isda, paborito ng mga anak ko. Tatay! Kumusta ka na po? Bakit ang tagal mo naman umuwi po? Natagalan kami dahil ang hirap pumuli ng isda ngayon. Kaunti nga lang ang naging benta ko eh. Oh, nasaan ang Tia Jonah ninyo? At bakit balot na balot naman ang katawan nyo? May mga sakit ba kayo? Nasa loob po ng kwarto si Tia Jonah. Nakahanda na po pala ang pagkain natin, Tay. Gusto niyo po ba iluto ko na rin yung isda? Talbos lang po kasi ang nakahain. Wala naman po kaming sakit, Tay. Gusto lang namin ni Kuya ng ganito dahil nalalamigan kami sa panahon. Ay siya, tara na pala sa loob. Tawagin nyo na ang Tia Jonah ninyo. Ako na magluluto nito para makakain na tayo. Sinunod ng mga bata ang utos ng kanilang ama. Wala silang sinumbong na kahit ano rito. Kahit na sa mga araw na wala ang kanilang ama at doon sila minamaltrato ng kanilang madrasta. Tia Jonah, narito na po si tatay. Pinapatawag niya po kayo. Aligagang napatayo si Jonah at lumapit sa mga bata.
Isinumbong niyo ba ang ginawa kong pambubugbog sa inyo? Hindi po, tiya. Mabuti naman. Kayo naman kasi hindi nakikinig sa akin. Kawawa tuloy kayo at nagalit ako sa inyo. Hali kayo, ipaghahanda ko na kayo ng pagkain. Gusto niyo ba ng ice cream? Bibilhan ko kayo mamaya. Nagkatinginan lamang ang magkapatid at lumakad na sila kasama ni Jonah na tila ba may mahikang dumapo para magbago ang ugali niya. Ganito ang pagpapanggap na ginagawa niya sa mga panahon na naroon ang ama ng mga bata. Nagiging isa siyang mabuti at ulirang madrasta. Narito ka na pala, aking asawa. Kumusta naman ang huli ninyo? Malaki bang naiuwi mong pera? Di nga gaano eh. Pangit ang panahon ngayon. Tapos karamihan pa sa mga kasabayan namin umuwi dahil walang gaano na huling isda. Saglit lang ako dito dahil bukas na maaga babiyahin na naman kami. Aalis ka na kaagad? Miss na miss pa naman kita. Hayaan mo, kapag sinwerte na ako at nakahuli ng malaking isda, magkakaroon na tayo ng pera para magtagal din ako rito. Gusto ko kayong makasama ng mga bata eh. Oo nga pala, kumusta ang mga bata? Hindi ba sila nagpapasaway dito? Medyo nagpapasaway. Pero naiintindihan ko naman na mga bata pa sila. Normal lang naman sa mga bata ang maging malikot. Parang itong si Myla kanina. Nakikipaglaro sa mga bata sa labas, umakyat ng puno, ayun nahulog. Mabuti na lang at hindi napasama ang bagsak niya. Pero may mga naging sugat siya. Nagamot ko naman na. Bakit hindi kayo nag-iingat mga anak ko? Mabuti na lang talaga at may naging katuwang na ako sa inyo. Paano na lang kung wala ang Tia Jonah ninyo? Baka kung ano na ang kapahamakang nangyari sa inyo. Hindi ko naman po sinasadya, tatay. Mag-iingat na lang po ako sa susunod. At saka, salamat po, Tia Jonah. Ay, hayaan mo na yun. Isa pa, tinanggap ko na ito bago pa kami nagsama ng tatay ninyo. Mababait naman kayong mga bata at kaya ko naman kayong alagaan. Oh, halina kayo rito at kakain na tayo. Umupo ka na dyan, Dexter, sa tabi ng kapatid mo. Ikaw rin, mahal. Oh, bakit ikaw pa ang nagluto niyan? Sana pinatawag mo na lang ako. Dapat nagpapahinga ka na eh. Umupo ka na rin. Paghahain ko na kayo. Sandali lang ha. Ang swerte ko talaga sa asawa kong ito. Nakita niyo mga anak? Ang swerte natin sa Tia Jonah ninyo. Hindi talaga ako nagkamali na mahalin ka. Siguro kung ibang babae yan, baka kung ano-ano na ang ginawa sa mga anak ko. Salamat asawa ko. Wala yun. Mahal ko kayo. Hindi na kumibo pa ang mga bata. Nakatingin lang sila sa Tia Jonah nila na bigla na lamang naging isang ulirang asawa at ina sa kanila. Na tila ba hindi niya maalala ang ginawa niyang pambubugbog sa mga bata kani-kanina lang. Maging ang kasalanan nitong sunugin ang gamit ng nanay ng mga ito. Magaling siyang magpanggap at dahil sa takot din ng mga bata ay hindi na sila nagsabi sa kanilang tatay. Batid ng mga bata na nahihirapan din ang kanilang ama na buhayin sila. Kung magdaragdag sila ng suliranin, alam nilang mahihirapan ang kanilang ama. Pinagsaluhan nila ang pagkain. Matapos nito ay ang Tia Jonah nila ang naghugas ng mga pinggan. Sa mga ganitong panahon, malaya ang mga bata na makapaglaro sa labas nang hindi pinapagalitan. Kuya, bakit kaya gano'n si Tia Jonah? Bakit bigla siyang nagiging mabait kapag nandiyan si tatay? Hindi ko rin alam, Myla. Siguro sulitin na lang muna natin ang araw na to. Alam mo naman na aalis na si tatay bukas eh. Alam mo na ang mangyayari sa atin. Malamang tayo na naman ang kikilo sa bahay niyan. Tara na, sumali na tayo sa kanila na maglaro. Tumakbo ang magkapatid sa mga batang kalaro nila. Isinali naman sila ng mga ito at para bang maging ang mga bata, alam nila na nariyan ang tatay ng dalawa. Dahil sa tuwing inaaya nilang maglaro ang mga ito, palagi silang pinapagalitan ng Tia Jonah nila. O Myla, ikaw na ang taya! Doon ka na, magtatago na kami! O sige, sandali lang. Game! Tago-taguan, maliwanag ang buwan. Wala sa likod, wala sa harap. Pagbilang kong 3, magtago na kayo. 1, 2...
Nako, ano ba kayo mga bata kayo? Dito nyo pa talaga naisipan na maglaro sa bakurang ko. Umalis nga kayo rito. Nakakaistorbo kayo ng tulog ko. Takbo na, nandyan na si Lola Tanyang. Mangbabasa na naman yan. Hindi na natuloy ang laro nila matapos magtakbuhan ng mga batang naglalaro. Katulad sa dating gawi, naghagis ng tubig sa labas ang matanda. Mabuti na lang at wala sa kanila ang nabasa. Mula sa malayo, nakatanaw si Myla sa bahay ni Lola Tanyang. Ang matanda naman ay nakatayo sa harapan ng bahay niya, bitbit ang tabo na ginamit sa pagbuhos ng tubig. Palagi na lang nang babasa ng tubig si Lola Tanyang. Siguro may kapangyarihan ng tubig yan, no? Kasi kapag may bata na nabasa ng tubig niya, nilalagnat. Wala namang tao na may kapangyarihan. Tara na, tutal maggagabi na rin eh. Magpahinga na tayo sa bahay. Magpalit ka na rin ng damit mo, ang baho mo na, kadiri! Dahil sa sinabi ni Dexter, agad siyang hinabol ni Myla papasok sa loob ng bahay. Masaya silang dalawa ngayon. Kung sana ganito na lang sila palagi, ngunit mawawala rin ang ngiti sa labi nila bukas, lalo pa at aalis na naman ang kanilang ama. Maiiwan na naman sila sa pangangalaga ng kanilang tiyahin. Kinaumagahan, maagang nagising ang magkapatid. Nagsimula na silang magtrabaho bago pa magising ang Tia Jonah nila. Kuya, wala na palang tubig dito. Sandali lang ha. Ako na ang mag-iigib para sana makaligo na rin tayo. Ako na lang mamaya kapag natapos ko na tong ginagawa ko. Huwag ka na magpakapagod. Baka hindi mo kayang magbuhat niyan eh. Hindi ko naman pupunuin ang balde, kuya. Isa pa kaya ko naman na magbuhat. Kumpanihin mo na lang yung electric fan. Baka maabutan ka pa ni Tia Jonah, mapagalitan pa tayong dalawa. Ang tigas talaga ng ulo mo. Kontian mo lang ha, baka mamaya mapilay ka pa. Umalis na si Myla, dala ang dalawang malaking balde na pag-iigiban niya. May poso sa likod ng bahay ni na Lola Tanyang. Mula roon, napansin ni Myla na walang taong nakapila para mag-igib. Agad siyang tumakbo papunta roon, pero natisod siya nang bumangga sa kanya ang dalawang balde. Aray, ang sakit naman. May mga sugat pa nga ako, nagkasugat pa lalo. Nakakainis naman to. Pinagpagan lang ni Myla ang sugat niya, tapos ay naglakad na siya papunta sa poso. Habang nag-iigib siya, napansin niya ang matandang babae na nagwiwisik ng tubig sa kanyang katawan. Hindi niya binabasa ang buo niyang katawan na para bang naliligo, pero winiwisikan niya ang lahat ng parte ng kanyang katawan. Nakatitig lang doon ang bata hanggang sa napansin niya ang mga nakatatak na tinta sa katawan ni Lola Tanyang. Ilang sandali pa, napansin na ng matanda na nakatingin sa kanya si Myla. Anong tinitingin-tingin mo riyan? Gusto mo bang buhusan kita ng tubig? Bilisan mo dyan at lumayas ka rito! Nag-iigib lang naman po ako. Ang sungit nyo naman. Hindi po ba kayo naaawa sa akin? Tingnan nyo, ang dami kong pasa. Kasi binubugbog ako ng Tia Jonah. Tapos nadapa pa ako kanina. Hindi nagsalita ang matanda. Pumasok na lang ito sa loob ng kanyang bahay. Si Myla naman ay ipinagpatuloy ang ginagawa niyang pag-iigib. Paunti-unti niyang binubuhat ang malalaking balde para maiuwi sa bahay nila. 3 beses niyang ginawa ito hanggang sa nagising na ang Tia Jonah nila. Magandang umaga po, Tia Jonah. Walang maganda sa umaga ko kung kayo lang din naman ang makikita ko. May pagkain na ba dyan? Aalis ako mamaya. Nakahain na po ang pagkain kanina pa. Nakapag-igib na rin si Myla ng tubig na magagamit nyo panligo. Mabuti naman at alam nyo na ang gagawin. Tama yung ganyan, para hindi ko kayo nabubugbog. Akala ko kailangan ko pa ipaalala sa inyo araw-araw ang obligasyon ninyo. Saan ka po pupunta, Tia? Wala ka nang pakialam pa kung saan ako pupunta. Tumabi ka nga dyan. Tingnan mo, may sugat ka pa. Tabi! Itinulak ni Jonah si Myla na dahilan para mapaupo ito sa sahig. Agad din naman na lumapit ang kuya niya para itayo siya. Ano nangyari sa'yo? Bakit may sugat ka na naman?
Nadapa kasi ako kanina, kuya, habang papunta ako sa poso. Pero okay naman ako, hindi naman na to masakit mamaya. Pero alam mo ba, kuya, nakita ko si Lola Tanyang kanina doon sa likod ng bahay niya. Hindi ba may parang drum siya doon na iniimbakan niya ng tubig? Nakita ko siya doon sumasawsaw ng tubig. Tapos winiwisik niya lang sa katawan niya. Siguro kuya hindi yun naliligo ano? Matanda na kasi siya masyado. Baka bigla siyang magkasakit at mamatay no? Ayan ka na naman, Miley. Nakikialam ka na naman sa buhay nila. Hindi naman natin kilala si Lola Tanyang. Baka kaya ganun ang ginagawa niya para tignan kung malamig ba ang tubig. Mahina na kasi ang katawan ng mga matatanda. Halika nga rito, gagamutin ko na yung sugat mo. Tinapala ni Dexter ang mga sariwang sugat ni Myla, habang ang iba ay natutuyo na. Pero mas lalong nagiging halata sa katawan nila ang mga pasa na nagmula sa pambubugbog ni Jonah. Nang magtatanghali na, umalis si Jonah nang hindi sinasabi kung uuwi ba siya ng maaga, kahit pa kung saan siya magtutungo. Hindi naman din magawa ng mga bata na magtanong pa dahil alam naman nilang mapapahamak lang sila. Kuya, total wala naman si Tia Jonah. Bakit hindi tayo lumabas para maglaro? Baka bigla siyang dumating at mapagalitan pa tayo. Makikita naman natin kung palapit na siya. Eh di kapag napansin na natin siya, saka tayo tumakbo pa uwi, di ba? Sige na kuya, miss na miss ko na maglaro. Tara na kuya. Hinila-hila ni Myla ang kuya niya para mapapayag ito. Sige na nga, ang kulit mo kasi. Pero dahan-dahan ka lang ha. Ang dami mong sugat sa katawan mo. Ayoko na madagdagan pa yan. Tara na nga. Masaya si Myla na tumakbo palabas ng bahay. Tamang-tama naman yon para maabutan ng mga kalaro nila na nagsisimula na ring magtakbuhan. Nakisali ang dalawang bata. Masaya silang ginagawa ito. Mas nararamdaman nila ang kamusmusan nila kapag nakakasama nila ang mga kaibigan nila. Ngunit maaga silang namulat sa responsibilidad na dapat ay hindi pa nila pinapasan. Habang naglalaro sila, inabot sila ng tanghalian at ang mga bata ay sinundo na ng mga magulang nila. Oh, mabuti at nakapaglaro kayo ngayon. Andyan ba ang tatay ninyo? Wala po. Umalis din po si Tia Jonah. Hindi nga lang po namin alam kung saan nagpunta. Ano na namang nangyari sa katawan ninyo? Ang dami mong sugat at mga pasa, Myla. Ayos ka lang ba? Sinong gumawa niyan? Ang Tia Jonah mo ba? Ah, ito po ba? Sa kakalaro po ito. Saka kanina tumatakbo ko kaya nadapa ako. Wala po to. O siya, sana nga hindi kayo sinasaktan ng babae na yun. Kawawa naman kayo. Ang babata nyo pa. Sige na, mamaya na lang ulit kayo maglaro ah. Mabuti pa at kumain na rin kayo ng tanghalian. Umalis na ang mga kalaro nila kasama ang mga magulang ng mga ito. Ang hindi nila alam ay naririnig ni Lola Tanyang ang lahat. Naiwan na nakatayo ang dalawang bata. Ilang saglit lang ay tinawag sila ng matanda. Mga bata! Halika kayo rito. Ikaw, batang makulit na babae. Tayo ba ang tinatawag niya, kuya? Siguro may ginawa kang kalukuhan kanina. Pinagtawanan mo ba siya kanina? Sinabi na nga, di ba, na dapat hindi pinagtatawanan ng mga matatanda. Ang tigas kasi ng ulo mo, Miley. Hindi ko siya pinagtawanan, kuya. Wala nga akong ginawa kanina eh. Nakatingin lang naman ako sa kanya. Halika kayo. Hindi niyo ba ako naririnig? Lumapit kayo. Hindi ko kayo kakainin at hindi naman ako aswang. Nag-aalangan man ay lumapit ang magkapatid. Buong pagtataka pa silang nakatingin sa matanda na may hawak na isang tabong tubig. Hala, Lola Tanyang, huwag niyo naman kaming basain. Kakaligo lang namin kanina eh. Baka magalit si Tia Jonah kapag nakitang marami na namang labahin at basa pa. Hindi ko kayo babasain. Umupo muna kayo riyan. Akin na at huhugasan ko ang mga sugat ninyo. Bakit ba ang dami ninyong ganito? Naugasan naman na po namin ang sugat namin kanina. Saka mahapdi po eh. Ang tinatanong ko, bakit kayo nagkaroon ng ganyan? Bakit may mga pasa kayo?
Baka isumbong mo kami. Sige, ibubuhos ko na lang sa'yo itong tubig. Wag po. Sige na nga. Pero wag mo pong sasabihin kahit na kanino ha. Kasi si Tia Jonah po kapag nagagalit siya, sa amin niya binubunton lahat. Kaya hindi kami pwedeng magkamali kapag nandyan kami. Ayaw naman namin palagi na lang kami may pasa. Hindi na kumibo pa ang matanda. Isinausaw na lang niya ang kamay niya sa tubig at habang ipinapahid ang kamay niyang basa sa mga sugat ng mga bata, ay umuusal siya ng mahinang orasyon na kahit ang dalawa ay hindi marinig. Ibang salita rin ito na hindi nila maintindihan. Dahil hindi rin naman alam ng mga bata ang nangyayari, nakatingin lang sila sa ginagawa ni Lola Tanyang. Hanggang sa bawat sugat nila ay napahira na ng tubig. O siya, umuwi na kayo. Matulog na rin kayo ng maaga para gumaling yung mga sugat ninyo. Sa susunod na saktang kayo ng Tia Jonah ninyo, mas maganda kung isumbong na ninyo sa tatay ninyo. Salamat po, Lola. Mabait po pala kayo kahit paano. Siguro po nakaligo na kayo ngayon. Myla, nagpapasaway ka na naman eh. Tayo na nga, umuwi na tayo sa bahay. Sige po, Lola Tanyang. Maraming salamat po. Bye-bye po. Tumakbo na ang magkapatid pauwi sa kanilang bahay. Nagtataka pa rin sila sa kung ano ba ang ginawa sa kanila ni Lola Tanyang. Hanggang sa umabot na ang gabi, hindi pa rin umuuwi si Jonah. Hindi na rin namalaya ng magkapatid na nakatulog sila at kinaumagahan, agad silang bumangon para tingnan kung nakauwi na nga ba ang kanilang Tia Jonah. Pero wala pa rin ito sa kwarto niya. Hala, uuwi pa kaya si Tia Jonah? Bakit hindi na siya nagpapakita sa atin? Ano na kaya nangyari sa kanya? Myla, tingnan mo sugat mo, magaling na. Tuyo na. At pati yung mga pasa sa katawan natin nawala na. Ang galing naman. Napatingin ang dalawa sa katawan nila. Tunay nga na nawala na ang mga pasa. May mga bakas pa ng sugat nila, ngunit pansin nila na tuyo na ito. Ang galing, kuya. Bakit kaya? Siguro dahil doon sa ginawa ni Lola Tanyang. Sabi ko naman sa'yo, kuya, may magic ang tubig ni Lola Tanyang. Tingnan mo, kapag binubuhos niya yun, nagkakasakit ang natatamaan ng tubig. Tapos, kapag hinahaplos niya, nagpapagaling. Gusto ko ng ganong kapangyarihan, kuya. Para kapag may ganon tayo, hindi na natin iindahin ang mga bugbog sa atin ni Tia Jonah. Hindi naman totoong magic. Baka sadyang magaling lang gumamot si Lola Tanyang. Tara na nga, maglinis na ulit tayo ng bahay. Baka biglang dumating si Tia Jonah eh. Hindi pa naman tayo nakakapagluto ng pagkain natin. Halika na. Ay, ano ba? Para ka naman tanga eh. Tama na, nakikiliti ako. Mamaya na lang. Kakatapos lang nating kagabi. Umalis ka na. Sige na. Mamayang gabi puntahan mo na lang ako rito kapag natulog na ang mga bata, ha? Parang boses yun ni Tia Jonah. Baka nakauwi na siya, kuya. Naglakad ang dalawang bata papunta sa pinto. Pero bago pa sila makalabas ay nasa lubong na nila si Jonah. Sa una ay nakangiti ito, ngunit nawala rin ang ngiti sa labi na napalitan ng inis. Oh, anong ginagawa nyo? Kagigising nyo lang ba? Nakapagluto na ba kayo ng pagkain? Ano na mga nangyari sa labahin? Huwag nyo sabihin na wala kayo nagawa na kahit na ano. Isasampay na po namin ang mga nalaban kahapon. Pero wala pa pong pagkain. Anong oras na po kasi kami nakatulog kagabi kakahintay sa inyo? Aba, ang ganda-ganda ng umaga ko sisirain nyo lang magkapatid. Wala talaga kayong mga silbi. Sumasagot at nagpapaliwanag ka pa. Bakit kasi naghintay pa kayo sa akin? Mga tanga talaga kayo. Tama na po yan, Tia Jonah. Kawawa na po ang kuya ko. Huwag niyo na po siyang sipasipain. Parang awa niyo na po. Kung ayaw mong nahihirapan ang kuya mo, dalawa na lang kayo. Tutal, mga palamunin lang naman kayo rito. Simpleng bagay na nga lang ang gagawin nyo, hindi nyo pa magawa. Mga walang pakinabang sa buhay ko. Walang naging pakialam si Jonah kahit pa man may mga kapitbahay na nakakakita sa kanila. Isinarado na lang nito ang pinto habang binubugbog ang magkapatid. Wala siyang nararamdaman ni katiting na awa sa dalawa.
Pakiramdam pa nga niya ay mas lalo pang gumagaan ang kalooban niya sa bawat pagmamakaawa at pag-iyak ng dalawa. Nang matapos na siya sa mga bata, pumasok na siya sa loob ng kwarto. Kuya! Kuya, isumbong na natin si Tia Jonah. Natatakot na ako eh. Baka sa susunod mapatay na niya tayo, Kuya. Huwag ka na umiyak. Tara na. Magtrabaho na tayo para hindi na tayo mabugbog pa. Ang sakit. Kuya, anong nangyayari sa'yo? Sumusuka ka ng dugo, Kuya. Wala ito. Baka nabigla lang ako. Ayos lang ako. Halika na. Magluto ka na muna. Ako na mag-iigib ng tubig. Huwag na, Kuya. Dito ka na lang muna. Baka kung ano pa mangyari sa'yo eh. Ako na ulit ang mag-iigib ng tubig. Ikaw na ang magluto dito. Kuya, huwag mo kong iiwan ha. Kapag nawala ka, wala na akong kakampi, Kuya. Hindi napigilan ng magkapatid na maging emosyonal. Kahit na may iniindang sakit si Dexter, hindi niya ito ipinapahalata sa kapatid niya. Dahil alam niya na mag-aalala ito. Lumipas ang buong araw, nanatili ang magkapatid sa loob ng kwarto, hanggang sa sumapit na ang gabi. Pero hindi pa rin naaalis sa pakiramdam ni Dexter na para bang may nakabara sa dibdib niya. Sumasakit ito kada humihinga siya. Kuya, sigurado ka bang ayos ka lang? Hindi ka ba nahihirapan huminga? Magpunta na kaya tayo sa doktor, Kuya. Ayos lang ako. Baka kailangan ko lang itulog to. Hayaan mo bukas malakas na ulit ako. Magpahinga na tayo. Sige, Kuya. Magpahinga ka na muna at kukuha lang ako ng tubig para mamaya may maiinom ka. Sandali lang, ha? Lumabas si Myla para magpunta sa kusina. Pero habang naglalakad siya ay narinig niya ang boses ni Jonah at ng isang lalaki sa loob ng kwarto. Masaya at humahalinghing pa si Jonah. Sino yun? May kasama ba si Tia Jonah sa kwarto? Umuwi na ba si tatay? Ang alam ko bukas pa siya uuwi ah. Itinulak ni Myla ang pinto at sinilip nito ang tao sa loob. Laking gulat niya nang mapagtanto na may ibang kalaguyo ang Tia Jonah niya. Masaya sila sa loob ng kwarto na naglalaro ng apoy. Sa gulat ng bata, hindi niya sinasadya na maitulak ang pinto at matumba siya sa loob. Ikinagulat ito ng dalawa. Anong ginagawa mo rito? Hindi bang sabi ko sa inyo huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi? Ang tanga-tanga mo talaga umintindi, no? Halika rito! Halika! Mukhang kulang sa'yo ang pambubugbog ko eh. Binitbit ni Jonah si Myla gamit ang buhok nito. Parang hihiwalay ang anit ni Myla dahil sa sakit na nararamdaman. Kinaladkad niya rin ang bata at pinagsasampal. Sinipa-sipa niya ito na para bang gusto na niyang patayin. Aray! Aray, Tia Jonah! Masakit po! Tigilan niyo na po ako! Masakit na po! Sorry po, hindi ko naman po sinasadya eh! Aray ko po! Kuya! Kuya! Ngayon tatawagin mo pa ang kuya mo? Gusto mong gawin ko kayong baldadong dalawa? Tatanga-tanga ka kasi! Hindi ka nakikinig sa mga sinasabi ko sa'yo! Patayin na lang kaya kita kaysa magkaroon pa ako ng problema! Myla! Tia Jonah, tigilan nyo na yan! Bitawan nyo ang kapatid ko! Huwag mo siya saktan ng ganyan! Tama na! Ayan! Magsama na lang kayo! Papatayin ko na lang kayong dalawa para sumunod na kayo sa nanay nyo! Kung saan-saan pinagsisipa ni Jonah ang magkapatid. Walang humpay niya itong ginagawa kahit pa man nakakakilabot na ang sigaw nila sa sobrang sakit. Inuntog pa niya ang ulo ni Myla sa semento habang inaahawat ito ni Dexter. Halata sa kanya na nais na niyang patayin ang magkapatid dahil alam niya na kapag nagsalita ang mga ito sa tatay nila, palalayasin siya sa bahay. Nais na niyang patahimikin habang buhay ang magkapatid. Lumabas kayo rito! Tama lang, dyan kayo mamatay sa labas!
Umuulan pa naman. Tama lang sa inyo ang ganito. Wala naman kayong mga kwenta eh. Doon kayo sumama sa nanay nyo. Pagkatumba ni Dexter, isang malakas na sipa ang ginawa ni Jonah na tumama sa dibdib nito. Pabalagbag niya ring isinarado ang pinto at iniwan ang dalawang bata sa ilalim ng ulan. Masama ang panahon ngayon. Madilim ang langit at tuloy-tuloy na bumubuhos ang ulan. Ang iyakan ng mga bata ay sumasabay sa maingay na kulog. Kuya, anong nangyayari sa'yo? Kuya, ang daming dugo ang sinusuka mo, kuya! Patuloy na umiiyak si Myla habang inaalog niya ang kuya niya. Ngunit walang naging tugon si Dexter. Tuloy-tuloy lang na lumalabas sa bibig niya ang buo-buong dugo. Nangangatog na rin silang dalawa sa lamig at halo-halong sakit sa bawat parte ng mga katawan nila. Ngunit para bang walang nakakarinig sa kanilang mga hinagpis. Kuya, wag mo akong iiwan na! Kuya! Kuya, gumising ka na! Tulong! Tulungan niyo kami, parang awa niyo na! Tulungan niyo ang kuya ko! Tia Jonah! Tia Jonah, parang awa niyo na po! Papasukin niyo kami! Kuya ko! Kahit na may panghihina, ay patuloy na kumakatok si Myla sa pinto ng bahay nila, ngunit walang pakialam ang Tia Jonah niya. Hanggang sa may kapitbahay na nakapansin sa kanila. Hala, Myla, Dexter, teka nga, ano nangyari sa inyo? Ano nangyari kay Dexter? Kuya! Kuya, tulungan mo ang kuya ko! Tulungan mo kami! Parang awa mo na po! Hindi na rin kinaya ni Myla ang sakit na nararamdaman niya. Bumigay ang katawan niya na agad namang nasalo ni Carlo. Habang bitbit ni Carlo si Myla, humihingi siya ng tulong sa mga kapitbahay nila para makuha si Dexter. Lahat sila ay nagtulong na kunin ang mga bata. Kumakatok din sila sa bahay ni Myla, ngunit hindi ito pinagbubuksan ni Jonah. Kinabukasan, nagising si Myla na masakit ang buong katawan niya. Myla, gising ka na. Kumusta na ang pakiramdam mo? May masakit pa ba sa'yo? Oh, huwag ka muna masyadong gumalaw ha. Nasaan ang kuya ko? Bakit wala rito ang kuya ko? Hindi nagsalita si Carlo. Lumingon lang siya sa nurse na nasa likuran niya. Bakit hindi kayo sumasagot? Nasaan ang kuya ko? Gising na ba siya? Maayos na ba ang kalagayan niya? Gusto ko makita ang kuya ko! Huwag ka muna masyadong gumalaw. Baka mapaano ka. At ang kuya mo? Wala na ang kuya mo eh. Hindi niya kinayang makaligtas. Nabasag ang ribs niya dahil sa malakas na pagtama rito. Marami na ring dugo ang nawala sa kanya. Patawad, Myla. Pero wala na ang kuya mo. Hindi! Hindi pa patay ang kuya ko! Buhay ang kuya ko! Ilabas niyo siya! Kailangan ko ang kuya ko! Parang awa niyo na, nasaan ang kuya ko! Huwag ka na munang gumalaw, Myla. Hindi pa magaling ang mga sugat mo eh. Ano ba kasi ang nangyari sa inyo? Bakit kayo nasa labas ng bahay? Hindi nila makausap si Myla. Panay lang ang sigaw niya kahahanap sa kuya niya. Nang tumigil siya sa kasisigaw, hindi na rin siya makausap dahil nakatulala na lang ito. Hapon na nang makauwi siya sa bahay nila dahil sinundo siya ng tatay niya. Pag-uwi nila, nakatulala lang din ito nang madatnan na nakaburol na ang kuya niya. Wala nang luha sa mga mata niya, ngunit hindi natitigil ang hinagpis ng kaluluwa niya. Kinakausap siya ng tatay niya, ngunit si Carlo na lang ang sumagot. Naabutan ko na lang silang dalawa na nasa labas ng bahay. Kumakato kami sa bahay niyo pero parang hindi naman kami naririnig ni Jonah. Masama ang pakiramdam ko kagabi kaya maaga akong nakatulog. Hindi ko napansin kung lumabas ba sila ng bahay. Maingay din ang kulog eh. Pasensya ka na, mahal ko. Hindi ko sinasadya. Hindi ako naging mabuting ina para sa kanila. Paano nangyari ito?
Bakit puno ng bugbog ang katawan ng mga bata? Yun nga rin ang ipinagtataka ko. Hindi ko alam kung sinong gumawa nito sa kanila eh. Baka may nakasalubong silang lasing kagabi at sa kanila na ibunto ng galit. Nakakaawa ang mga bata. Dapat pala sinigurado ko na muna na nasa loob na sila ng kwarto at natutulog bago ako natulog. Pasensya ka na, mahal ko. Hahanapin ko may kagagawan nito sa mga anak ko. Wala silang awa. Ang babata pa ng mga ito. Parang walang naririnig si Myla sa paligid niya. Kung paano rin nagpapanggap na walang alam si Jonah sa kinahantungan ng mga bata. Kung magsalita siya ay mapapaniwala nito ang asawa niya na hindi niya alam ang mga nangyayari. Kahit na sa totoo ay siya naman talaga ang pumatay kay Dexter. Naiwan si Myla na nakatulala sa labas na mag-isa. Dahil ang kanyang ama ay abala sa ginagawa sa loob at nag-aasikaso ng mga nakikiramay. Habang tulala si Myla sa labas, nilapitan nito ni Lola Tanyang. Myla, ano ba ang nangyari? O heto, uminom ka muna ng tubig. Ang dami mo na namang sugat ah. Kagagawa na naman yan ng Tia Jonah mo, hindi ba? Bakit ayaw mong sabihin sa tatay mo? Wala na ang Kuya Dexter ko. Sino nang magiging kakampi ko? Gusto mo ba magkaroon ng kakampi na hindi ka iiwan kahit anong mangyari? Ako na lang mag-isa. Sino pa ang magiging kakampi ko? Kapag sinabi ko kay tatay ang ginawa ni Tia Jonah, baka patayin na niya ako ng tuluyan. Baka gawin niya ang ginawa niya sa kuya ko. O baka patayin niya rin si tatay. Hayaan mo, bibigyan kita ng magiging kakampi mo para hindi mo na maranasan yan. Maaari ka ring makaganti sa kanya o sa lahat ng mga taong aapi sa'yo. Gusto mo bang ibigay ko na siya sa'yo? Kasi ako, siya lang ang naging kakampi ko ng mahabang panahon. Ano pong ibig niyong sabihin? Huwag mong ipagsasabi sa iba ito, ha? Dahil mawawala nito ng bisa. Dapat, ikaw lang ang nakakaalam nito. Kasi, meron akong mutya. Tinatawag itong mutya ng tubig. Mutya ng tubig? Paano po yun? Magkakaroon ka na ng ugnayan sa tubig sa oras na magkaroon ka nito. Pero dapat, walang kahit na sino ang makakakita nito sa'yo o ang makakakuha nito. Dapat, ikaw lang ang nakakaalam. Pero kailangan mo itong dasalan kada umaga. Naaalala mo ba ang nakita mong pagwiwisik ko ng katawan ko? Ganon ang gagawin mo kada umaga. Huwag mong kakalimutan na wisikan ang katawan mo ng tubig para mapanatili mong buhay ito. Ituturo ko sa iyo mga dasal na kailangan mo. Ikaw ang napili kong magmana nito, Myla. Kailangan mo ito. Hindi kumibo si Myla. Tumingin lang siya kay Lola Tanyang habang may inaabot itong maliit na bato. Kulay puti ito na nawala rin matapos ilagay sa tubig na hawak ni Myla. Hindi na siya nagdalawang isip pa kundi ininuman tubig na inabot ni Lola Tanyang. Ilang sandali pa, nakaramdam siya ng kaginhawaan sa katawan. Tama lang ang ginawa mo, Myla. Oras na para ipagtanggol mo ang sarili mo. Hindi siya mawawala sa'yo. Magiging kakampi mo palagi ang tubig. Matapos itong sabihin ni Lola Tanyang, ay lumakad na ito pabalik sa kanyang bahay. Nakaramdam naman ng kaginhawahan si Myla at nagkaroon na siya ng lakas para makapasok sa loob. Sa pagkakataon na ito, nagawa na rin niyang silipin ang kuya niya. Huwag kang mag-alala, kuya. Hindi na ako mag-isa. May kakampi na ako na ipaghihiganti ang nangyari sa'yo. Mararanasan niya rin ang paghihirap na naranasan natin. Ipaghihiganti kita, kuya. Naging tahimik lang si Myla. Hanggang sa nailibing ang kapatid niya, walang nakakaalam ng totoong nangyari sa kanila. Napapansin niya rin si Jonah na pinagbabantaan siya. Ngunit ngayon, pakiramdam ni Myla ay hindi na siya matatakot pang muli. Habang nasa hapagkainan silang tatlo, nagsalita ang tatay niya. Alam niyo ba,
Kahapon lang namatay na si Lola Tanyang. Nakita ang katawan niya sa bahay nila. Matanda na rin naman siya masyado. Saka wala rin naman siyang pakinabang na sa paligid. Palagi lang naman siyang nagagalit. Ang nakakapagtaka, ang sabi 2 linggo na siyang patay. Ang sabi sa punerarya, wala na siyang dugo kaya nakakapagtaka yun. Nung nakaraan lang nakita ko siyang naglalakad sa labas eh. Kaya paano mangyayari yun? Baka naman may pagkasa-demonyo ang matandang yun. Ang balita nga may mutya ang matandang yun. Kaya nga tumagal ang buhay niya. Hanggat hindi pa raw naisasali ng mutya, hindi pa siya mamamatay. Pero kanino naman kaya niya isinali ng mutya? Nakakatakot din minsan eh. Hayaan mo na lang siya. Kumain na tayo. Aalis ka pa mamaya, hindi ba? Aalis ka po, Tay? Oo anak, pasensya ka na, hindi ko magawang magtagal dito. Kasi mawawalan tayo ng kabuhayan. Anong makakain natin kung hindi ako magtatrabaho? Hayaan mo, narito naman ang Tia Jonah mo. Naibiling ko naman na huwag kang hayaan na lumabas. Ikaw na lang ang meron ako. Ayoko mapahama ka pa. Oo nga naman, Myla. Huwag kang matakot. Nandito ako para alagaan ka. Hindi ko nahahayaan pa na mapahamak ka. Ayokong humantong ang buhay mo katulad sa kuya mo. Tayong 2 na lang ang magkasama rito. Kung yan po ang desisyon ninyo. Para bang naging malamig na ang pakikitungo ni Myla sa lahat. Hindi na siya ang batang Myla na palaging natatakot. Marahil, ito ang isa sa mga epekto ng mutya na pamana sa kanya ni Lola Tanyang. Naaalala pa niya ang mga dasal na kailangan niyang usalin kapag nais niyang kumonekta sa mutya ng tubig. Kahit wala na ang kuya niya, ramdam niyang may kakampi siya sa lahat. O ayan, umalis na ang tatay mo. Mabuti na lang at hindi ka nagsumbong sa kanya. Bakit? Naisip mo ba na hindi ka naman niya papakinggan? Alam mo, sa totoo lang, kasalanan niyo naman talaga ng kuya mo kung bakit kayo nagkaganon. Ay, sandali. Mas may kasalanan ka pala dun. Kung hindi ka lang sana lumabas at pumasok sa kwarto ko, hindi sana mamamatay ang kuya mo. Di sana hanggang ngayon kasama mo pa siya. Wala kang iniiyak-iyak dyan. Sa susunod, alamin mo na ang ginagawa mo, ha? O siya, maglinis ka na ng bahay. May mga nakatambak na hugasin sa kusina. Magpunta ka na ron. Hindi ko na po uulitin. Aba dapat lang. Kaya sa oras na may makita kang kasama ko o marinig ka, huwag mo akong pakikialaman, okay? Wala kang karapatan. Pwera na lang kung gusto mong sumunod sa nanay at sa kapatid mo. Pag-isipan mong mabuti ang mga ginagawa mo, ha? Umandar ang oras na mag-isa na lang si Myla na naglilinis ng bahay. Hindi niya maaalis sa kanyang isipan ang pagkasabik sa kuya niya. Naaalala niya na palagi lang din nasa paligid ang kuya niya at kasama niyang nagtatrabaho. Ngayon, mas nakakabingi ang kapaligiran dahil mag-isa na lang siya. Sumapit na naman ang gabi at naririnig na naman ni Myla ang Tia Jonah niya na masaya kasama ang kalaguyo nito. Mas malaya na niyang nagagawa ito, lalo pa at 2 na lang naman sila sa bahay. Nagtungo ng kusina si Myla at nagsali ng tubig sa isang baso. Itinapat niya ang bibig niya upang umusal ng dasal doon. Sinunod niya lang ang itinuro sa kanya ni Lola Tanyang. Ngayon pa lang ako magsisimula. Gusto kong unti-unti ninyong maramdaman to para mas makita ko kung paano kayo unti-unting magdurusa. Ilang sandali pa, pumasok ng kusina si Jonah. Bakas sa kanya ang pagkauhaw. Ito po, Tia Jonah. Kinuha ko po kayo ng tubig. Inumin niyo na po. Mabuti naman at marunong ka ng magkusa. Kailangan mo pa pala na mahirapan para lang gawin to. Akin na nga yan. Pumasok ka na sa kwarto mo at matulog ka na. Baka kung anong oras ka na naman magising bukas. Gusto kong kumain ng maaga at ng masarap na ulam. Sige po, ipagluluto ko kayo ng may sabaw bukas para matuwa naman kayo sa akin. Ngumisi lang si Jonah at nilagok ang tubig na nasa baso. Kalahati pa lang ang naiinom niya ay dumating ang lalaking kalaguyo niya. Inabutan ito ni Jonah ng tubig at siya ang huling nakaubos nito.
Nang mailapag na nila ang baso, kusa na rin silang umalis sa harapan ni Myla. Sige na, umuwi ka na muna at baka abutin ka ng umaga rito. Baka mamaya may makakita pa sa atin o hindi kaya biglaan umuwi ang asawa ko. Pupuntahan na lang kita sa inyo bukas ng umaga, ha? Sige na, siguraduhin mo lang na hindi rin magsasalita ang bata na yan, ha? Ayoko madamay sa kahit na ano eskandalo. Lalo pa't nandun din ako nung namatay ang kuya niya. Huwag ka na mag-alala. Nakausap ko naman na yan. Alam ko naman na hindi rin yan magsusumbong o magsasalita. Sige na, para makatulog ka na rin. Narinig itong lahat ni Myla habang naglalakad siya papasok ng kwarto niya. Kinaumagahan, nagising si Jonah na tapos nang magluto si Myla. Nakahain na rin ng sinabawang isda na niluto nito. Tia Jonah, gising na po pala kayo. Umupo na po kayo at kakain na tayo. Ayos lang po ba kayo? Bakit parang namumutla kayo? Hindi ako nakatulog masyado. Sobrang sakit pa ng tiyan ko. Sumuka ako kaninang madaling araw pero puro tubig lang ang lumalabas sa akin. Nahihirapan pa akong huminga. Parang may humihilab sa tiyan ko. Masakit. Kumain naman po kayo kagabi. Baka nalamigan lang kayo. Ito po, kain na kayo para mainitan ang tiyan nyo. Masarap po yan. Hinain na ni Myla ang pagkain na niluto niya. Sumabay na rin siyang kumain kay Jonah. Pinagmamasdan ni Myla kung paano masarapan si Jonah sa pagkain nito. Para bang ito na ang pinakamasarap na pagkain na natikman niya. Bakit parang ang sarap naman ang niluto mo? Hindi ito katulad ng mga niluto mo nun ah. Bakit? Kasi may espesyal po sa luto ko ngayon. Para po kasi talaga sa inyo yan. Salamat naman at nasarapan kayo. Kumusta naman ang pakiramdam nyo? Hindi pa rin nawawala ang sakit ng tiyan ko. Siguro magpapahinga na muna ako. Matutulog muna ako. Ikaw na ang bahala dito sa bahay. Walang kibo si Myla. Sinundan niya lang ng tingin ng tiyahin niya na papasok sa loob ng kwarto nito. Ilang sandali pa, narinig niya ang pagsuka ni Jonah. Sumisigaw na ito sa sakit ng tiyan niya. Myla! Myla! Pumarito ka nga! Ang hapdi ng tiyan ko! Kalmadong lumakad si Myla papasok sa loob ng kwarto ng tiya Jonah niya. Naabutan niya itong nakaluhod sa sahig. Patuloy itong sumusuka, ngunit tubig lang ang inilalabas niya. Butil-butil na rin ang pawis nito. Ano pong nangyayari sa inyo? Humingi ka ng tulong. Pakiramdam ko mamamatay na ako. Sobrang sakit ng tiyan ko. Parang may kumakain ng laman loob ko. Gusto kong isuka lahat, pero puro tubig lang ang lumalabas. Bilisan mo! Sandali lang po. Tulong! Tulungan niyo po kami! Lumabas si Myla at humingi ng tulong. May mga kapitbahay naman na nakarinig sa kanya. Inakay nila si Jonah papunta sa malapit na pagamutan. Ngunit maraming tao kaya hindi ito kaagad naharap ng doktor. Naghintay pa sila ng ilang oras habang si Jonah ay patuloy pa rin na sumusuka. Ilang sandali pa, sinugod na doon ang isang lalaki. Namumukhaan ito ni Myla. Siya ang kalaguyo ng tiya Jonah niya. Dok, ano po bang nangyari sa akin? Parehas kayo ng sintomas na nararamdaman ng lalaking ito. Pero pinagtataka namin, bakit wala man lang makitang kahit ano sa mga test na ginawa sa inyo? Ano ba ang huli ninyong nakain? Kailan pa nga ba ninyo ito naramdaman? Kagabi pa ako ganito, pag uwi ko ng bahay. Parang pinagpapawisan ng buong katawan ko. Tapos hindi na ako tumitigil sa pagsuka. Pero puro tubig lang naman. Nakakaramdam din ako ng hapde kapag tumatama sa balat ko ang tubig. Ganon din ang sakin. Wala naman ako natatandaan na kinain ko kagabi. Bukod sa niluto nito ni Myla. Hay ano, siya ang kasabay kong kumain kagabi. Wala naman po ako nilagay sa kinain nyo. Sana ganyan din ang nararamdaman ko.
Parang sa inyong dalawa lang ito nangyayari. Magkasama ba kayo kagabi? Hindi nakapagsalita ang dalawa. Nagkatinginan lang sila. Maging si Myla ay hindi na umimik. Hinayaan na niya ang dalawa na sa kanila mismo manggaling ang pagkabuko sa mga kahalayan nila. Upang hindi na humaba pa ang usapan na maglalaglag sa kanilang dalawa, nagpasya na lang silang umuwi. Nanatili sa loob ng kwarto si Jonah habang hawak ang tiyan niyang humihilab. Parang may mga natutunaw na lamang loob niya. At tanging likido lang ang lumalabas sa suka niya. Isa pang pagkakataon ay muling sumuka ito. Ngunit napansin niyang kulay berde na ang inilalabas niya. Malansa, mabaho at malagkit. Myla, abutan mo ko ng tubig. Ano ba tong nangyayari sa akin? Nakakadiri na ang nilalabas kong suka. Sandali lang po, Tia Jonah. Eto na po. May orasyon pang ginawa si Myla sa iinuming tubig ni Jonah. Sa paglapat ng labi niya sa tubig, para itong nakakapaso sa init, kaya agad niya itong nabitawan. Muli na namang sumuka si Jonah. Tuloy-tuloy na lumalabas ang tubig sa bibig niya. Walang tigil ito kahit pa lumuha siya ng dugo. Hindi niya magawang pigilan ito. Anong pakiramdam mo, Tia? Sobrang sakit ba niyan? Bakit ka umiiyak? Bakit kahit mukha kang nakakaawa, hindi ako nakakaramdam ng awa sa'yo? Siguro ganyan ang nararamdaman mo sa amin ng kuya ko kapag sinasaktan mo kami, no? Hindi ba't mas masakit pa nga riyan ang ginawa mo sa amin? Naalala ko pa kung gaano karaming dugo ang isinuka ng kuya ko. Dapat ganun nga rin ang iyo. Hindi lang dapat ganyan, pero mas maganda na rin dahil nakikita kong nagdurusa ka. Nakikita kong nahihirapan ka. Sa pagtigil ni Myla magsalita, doon din natigilan ang pagsuka ni Jonah. Napadapa siya sa sahig. Nakakaramdam na siya ng panghihina na para bang kahit paghinga niya ay mabibilang na lang sa daliri. Anong ginawa mo sa akin? Wala naman po akong ginawa sa inyo. Baka po kayo ang may ginawa na bumabalik lang sa inyo. Bata lang po ako. Hindi ko naman kayang gumawa ng masama laban sa inyo. Demonyo ka bang bata ka? Sarili niyo po ba ang kinakausap niyo? Umupo si Myla sa tapat ni Jonah na hindi na makagalaw. Uminom na po kayo ng maraming tubig, Tia Jonah. Uminom na kayo hanggat tinatawag pa kayo ng tubig. Dahil baka hindi nyo namamalayan, ito na pala yung lumalamon sa inyo hanggang sa kamatayan ninyo. Sige na, Tia Jonah. Hindi ko iinumin yan. Lumayas kang demonyo ka. Hinawakan ni Myla ang pisngi ni Jonah at saka nito sapilitang pinainom ng tubig. Nagpupumigla si Jonah kaya natatapon sa katawan niya ang tubig. Sa bawat patak ng tubig sa katawan niya, pakiramdam niya ay nasusunog ang balat niya. Gusto niyang sumigaw ngunit hindi niya ito magawa. Magdusa ka ngayon, Tia. Pasalamat ka, dahan-dahan lang yan. Hindi mo na kailangan mahirapan ng sobra pa. Anong nangyayari sa akin? Bakit nasusunog ang balat ko? Baka naman po kasi kinukuha ka na ng impyerno, Tia Jonah. Ano sa tingin mo? Nakakaramdam ng tuwa si Myla habang pinapanood niya ang madrasta niya na naghihirap na. Ganito ang kalagayan nila noon ng kanyang kuya. Kaya mas lalong nag-aapoy ang puso niya sa galit. Para bang ito na talaga ang bumubuhay sa kanya. At ang kalaguyo mo pala, Tia. Parang narinig ko kanina na hindi na kinaya ng katawan niya. Namatay na yata siya. Ano kayang pakiramdam nun sa'yo? Pero hayaan mo, hindi naman pwede na magkasunod kayong mamatay, di ba? Kailangan mas matagal, mas masakit, mas maraming paghihirap at pagdurusa ang iyo. Ano sa tingin mo, Tia Jonah? Matagal din kasi kami naghirap ni Kuya sa mga kamay mo eh. Hanggang sa tuluyan na siyang sumuko. Parang awa mo na. Tigilan mo na ang ginagawa mo sa akin. Hindi ko naman sinasadya. Hindi ko naman alam na mamamatay ang kuya mo. Hindi mo sinasadya? Hindi mo sinasadya na bugbugin kami?
Naibuhos mo ang lahat ng lakas mo, makita mo lang na mamatay kami? Hindi mo sinasadya na sipain ang dibdib niya at hayaan kaming malunod sa ulan para sabay na kaming mamatay? Kung alam mo lang kung anong pakiramdam yun, Tia. Kung alam mo lang. Kaya nga tama lang din na yan ang nararamdaman mo para mas lalo ako masiyahan na nakaganti na ako, na ipaghihiganti ko na ang kuya ko. Balak pa sana ni Myla na lapitan ng Tia Jonah niya nang marinig niya ang boses ng kanyang ama. Nagmamadali itong pumasok sa loob ng kwarto nila. Dahil sa pagkabigla, agad na napatayo si Myla. Ano nangyari sa'yo, mahal ko? Tulungan mo ko. Pakiramdam ko'y mamamatay na ako. Papatayin ako ng anak mo. Isa siyang demonyo. Ano bang sinasabi mo? Binuhat si Jonah ng asawa niya at inihiga sa kama. Kahit na nahihirapan ito, nagawa niya pa rin na ituro si Myla. Sunod-sunod naman ang naging pag-iling ng bata. Hindi niya alam kung tama nga bang tumayo lang siya o dapat na rin niyang tuluyang patayin ang kanyang madrasta. Dahil alam niya, sa oras na sabihin ni Jonah sa tatay niya ang totoo, malalagot lang si Myla. Hindi niya rin sigurado kung handa nga ba ang kanyang ama na paniwalaan siya. Demonyo ang anak mo. Alam mo bang siya ang gumawa sa akin ito? Ang sabi pa niya, pinatay na niya si Tolome. Tulungan mo ko. Ilayo mo ko sa demonyo na yan. Parang awa mo na asawa ko. Gusto na niya akong patayin. Ayaw niya sa akin. Ano ibig sabihin nito, Myla? Bakit ganito sinasabi ng Tia Jonah mo? Ano bang ginawa mo sa kanya? Bakit pati ang balat niya ay parang nasusunog? Hindi ako ang may kasalanan nito, Tay. Siya ang may kasalanan ng mga nangyayari sa kanya. Ibinabalik ko lang kung ano ang ginawa niya sa amin ni Kuya. May sa demonyo yung anak mo, mahal ko. Alam mo bang pinapainom niya sa akin ng tubig? Na dahilan, kaya ako nang hihina ngayon. Pakiramdam ko, dinadasalan niya ako para ganito ang mangyari sa akin. Nasusunog na ang balat ko at pakiramdam ko, maging ang mga laman loob ko. Parang may halimaw na kumakain sa loob ng tiyan ko. Lahat ito, kagagawa ng bata na yan. Kasalanan niya itong lahat. Ito ba ang igaganti niya sa akin? Matapos kong alagaan sila ng kapatid niya. Ang mahalin ko kayo na para tayong isang buo at masayang pamilya. Mag-usap tayo, Myla. Itigil mo na itong ginagawa mo sa Tia Jonah mo. Hindi ka man lang ba naaawa sa kalagayan niya? Inaalagaan niya ako at kayo ng kuya mo. Hindi niya kasalanan na namatay ang kuya mo. Kaya kung ano man ang ginagawa mo sa kanya, tigilan mo na ito. Parang awa mo na, anak ko. Hindi ko kaya makitang nagkakaganito ang Tia Jonah mo. Maawa po? Gusto niyong maawa ako sa babae na dahilan kaya kami nagdusa ni Kuya? Gusto niyong pakinggan ko ang pakiusap niya? Bakit? Noon bang binubugbog at minamaltrato niya kami ni Kuya? Nakinig ba siya sa pakiusap namin? Di ba hindi? Hinayaan niyang mamatay si Kuya. Pinatay niya ang kuya ko. Totoo ba ang sinasabi ng anak ko? Ikaw ang pumatay kay Dexter? Ngayon, mas nakikinig ka sa demonyo mong anak. Nakikita mo ba ang paghihirap na dinanas ko sa kanya? Wala akong ginawa sa kanya dahil minahal ko sila ng kuya niya. Kaya, hindi mo maaaring tanungin at pagdudahan ang mga sakripisyo ko sa pamilyang ito. Mali ka! Di ba kami ang gusto mo palagi na magdusa? Binubugbog mo kami ni Kuya. Hinahampas mo ang ulo namin kung saan-saan. Ang dami naming sugat at pasa. Nung gabi na namatay si Kuya, hindi ba tinapakan mo siya sa dibdib? Hinayaan mo siyang mamatay sa labas habang ikaw narito kasama ang kalaguyo mo? Ngayon na namatay na siya, bakit hindi ka pa sumama sa kanya?
Magsasama kayong dalawa, pero maghihirap ka muna. Hindi ka nagagaling dahil unti-unti ka nang nilalamon ng kamatayan. Matapos na sabihin ito ni Myla, agad siyang tumakas palayo. Hindi siya kaagad na sundan ng kanyang ama dahil napigilan ito ni Jonah. Hindi na alam ni Myla kung saan siya tutungo. Kasabay ng luha niya ang pagbuhos ng malakas na ulan. Nagpakalayo-layo siya hanggang sa mapunta siya sa ilog na dati ay pinapasyalan nila ng kuya niya. Umupo siya sa malaking bato at doon niya ibinuhos ang kanyang luha. Hindi tumitila ang ulan, na tila ba sinasabayan ang hinagpis na nararamdaman ni Myla. Mukhang tunay nga si Lola Tanyang. Tanging ang tubig lang ang kayang damayan siya sa kahit anong gawin niya. Tubig lang ang makakaintindi sa nararamdaman niya. Katulad na lang ngayon, tubig lang ang yumayakap sa malungkot niyang puso. Bakit ba pati si tatay hindi ako pinapaniwalaan? Ang gusto ko lang naman makitang naghihirap si Tia Jonah. Gusto kong pagbayaran niya ang ginawa niya sa kuya ko. Hindi makatarungan ang pagpatay niya rito, ang pagsunog niya sa gamit ng nanay namin. May mali ba sa akin? May mali ba sa kagustuhan ko? Wala na akong ibang tao na malalapitan. Emosyonal si Myla habang binabanggit ang mga salita na ito. Lumalakas ang hangin at para bang dito siya nakakakuha ng yakap na gusto niya. Ilang sandali pa, dumungaw siya sa ilog. Sinubukan niyang tanungin kung may pagkakataon ba na makausap niya ang kuya niya. At kasabay ang paglitaw ng mukha ng kuya niya sa tubig. Kuya! Kuya, bakit mo naman ako iniwan? Ngayon mag-isa na lang ako lumalaban. Mag-isa na lang akong gumaganti sa kanila. Sana nandito ka para may karamay ako. Myla, anong ginawa mo? Binigyan ko lang naman siya ng leksyon. Ginawa ko lang ang sinabi sa akin ni Lola Tanyang. Kakampi ko ang tubig sa lahat, kaya alam kong kaya ko silang gantihan sa pamamagitan ng tubig. Mali ba ang ginagawa ko, kuya? Wala akong kakampi. Wala ka naman dito. Wala na rin si nanay. Kahit si tatay, si Tia Jonah ang pinapakinggan niya. Alam ko na mahirap ang kalagayan mong wala ako, na wala kami ni nanay. Pero alam kong hindi naman paghiganti talaga ang gusto mong gawin. Hindi yan ang Myla na nakasama ko. Hindi yan ang Mylang kapatid ko. Tinanggap mo ang kapangyarihan galing sa tubig. Pero wag mong hayaan na kasamaan ang mga ibabaw dyan. Wag mong hayaang pangunahan ka ng galit para makalimutan mo ang pakikipaglaban ng patas. Pero hindi siya naging patas sa'yo. Gusto kong mamatay na siya. Gusto kong kahantungan niya ang nangyari sa'yo, kuya. Matatahimik ka ba kapag ginawa mo yun? Tingin mo ba masisiyahan ka kapag namatay na siya sa paghihirap? Oo, kuya. Alam ko masisiyahan ako at matatahimik ako. Kaya gagawin ko yon. Parurusahan ko siya. Hahayaan ko siyang maramdaman ang sakit na yon. Kapatid ko, hindi ako nawala sa tabi mo para maging ganyan ka. Wala na ako para gumabay sa'yo. Ngunit isipin mo na para akong tubig na kakampi mo, kung saan tuloy-tuloy na aagos ang buhay. Hindi porket binato ang ilog, titigil ito sa pag-agos para gumanti. Hayaan mong malaman ng isang tao ang pagkakamali niya sa pamamagitan ng kabutihan mo. Hindi lahat ng paghihiganti ay magbibigay ng kapayapaan sa puso mo. Bagkus, gamitin mo ang kakayahan mo para makaligtas ka ng iba. Hindi lang galit ang dapat bumuhay sa kakayahan na nakuha mo. Hayaan mong ikaw din ang maging kalakasan nila. Kumalma ang kalangitan dahil sa sinabing ito ni Dexter. Nawala ang ulan, kasabay ang luha ni Myla. Muli siyang dumungaw sa ilog, ngunit hindi na niya nakita ang kuya niya roon. Madilim na ang langit, kaya nagpasya siyang dito na lang muna manatili. Hindi pa siya handa na umuwi sa kanila dahil pakiramdam niya ay may magagawa siyang masama sa madrasta niya.
Gusto niyang pahupain ang sama ng loob at isiping mabuti ang sinabi sa kanya ng kanyang kapatid. Nakatulog si Myla na umiiyak at nagising siya sa haplos na naramdaman niya sa kanyang pisngi. Minulat niya ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang mukha ng kanyang ina na may matamis na ngiti. Nanay! Narito ka? Anong ginagawa mo rito? Nanay, wag niyo na akong iwan ni Kuya. Hindi napigilan ni Myla na yakapin ng mahigpit ang kanyang ina. Ayaw na niyang bumitaw pa rito. Nay, alam mo bang pinaparusahan ko na si Tia Jonah? Dahil sa kanya kaya namatay si Kuya Dexter. Namatay na nga ang kalaguyo niya eh. At alam kong susunod na sa kanya si Tia Jonah. Magsasama na sila sa impyerno. Anak, makinig kang mabuti sa akin. Natatandaan mo pa ba mga sinabi ko sa'yo noon? Patungkol sa mga taong gumagawa ng masama sa'yo? Na palagi mong bigyan ng pagkakataon ng puso mo na magpatawad. Hayaan mong sila ang gumawa ng sarili nilang kapalaran. Huwag mong ilalagay sa kamay mo ang hustisya. Masyado ka pang bata, anak ko. Huwag mong dungisan ang inosente mong puso dahil lang sa kakayahan na nakuha mo. Tama naman ang kuya mo. Subukan mong maging gabay ng iba at huwag ang katapusan nila. Palagi mong tatandaan na ang pagkakamali at kasalanan ay palaging may katapat na kaparusahan. Matatamo rin nila ang para sa kanila. Huwag mong hahayaan na ikaw ang gumawa nun. Mahal ka namin ng kuya mo at palagi ka naming ginagabayan. Gusto kong lumaki kang maayos, na hindi emosyon ang pinapairal at hindi nagpapalamon sa galit. Kung ano man ang kakayahan na nakuha mo, itulong mo ito sa mga nangangailangan. Nanay, sorry po. Hindi ko po napigilan ang sarili ko. Ang alam ko lang, wala na akong iba pang maramdaman kundi ang galit. Huwag kang mag-alala, anak ko. Ang galit na nararamdaman mo at ang mga damdaming inihahayag mo ay mahalaga. Tao ka, may damdamin ka. Mararamdaman mo talaga yan. Ang huwag mo lang hahayaan ay ang matalo ka ng emosyon mo at makagawa ng masama sa kapwa mo. Maraming salamat, Nanay. Miss na miss ko na kayo ni Kuya. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal ka rin namin ng kuya mo. Sige na anak ko, gawin mo na ang tama. Humalik sa noo ni Myla ang kanyang ina at doon ay tuluyan na siyang nagising. Yakap-yakap niya ang kanyang sarili. Tila ba nabuhayan ang kanyang dibdib dahil sa sinabi ng kanyang ina sa kanyang panaginip. Pareho sila ng sinabi ng kanyang kuya na ang pagpapatawad ang isa sa pinakamakapangyarihang bagay na meron siya sa kanyang sarili. Ang mutya ng tubig ay magiging parte lamang ng kanyang desisyon. Kaya dapat ay gamitin niya ito sa tama. Nagmamadaling tumakbo si Myla pabalik sa kanilang bahay. Naabutan niya roon ang kanyang ama na may kasamang albularyo. Umuusal sila ng ritual na mukhang wala namang nagiging epekto kay Myla at hindi nagpapagaling kay Jonah. Anak ko. Agad na niyakap ng kanyang tatay si Myla. Anak, pagalingin mo na ang Tia Jonah mo. Huwag mo siyang parusahan ng ganito. Akin na po ang tubig na yon. At gusto ko sana na lumabas muna ang albularyo na yan dito. Hindi ako manggagamot ng may ibang tao sa paligid ko. Dahil sa sinabi ni Myla, agad namang pinaalis ng tatay niya ang mga tao sa paligid nila. Maging ang albularyo ay kusa na ring lumabas. Nang mahawakan ni Myla ang baso na may tubig, binulungan niya ito ng orasyon. Sa kanya ito iniabot sa tatay niya. Mula sa pagkakahiga ni Jonah, pinainom ito ng tubig. Halata na rin ang paghihingalo ni Jonah na ilang sandali pa ay nakaramdam ng kaginhawahan. Malamig ang tingin ni Myla sa dalawa habang magkayakap sila. Naghihintay si Myla ng paghingi ng tawad mula kay Jonah pero wala siyang narinig. Yun lang ang gusto niya, ang aminin ni Jonah ang ginawa niya. Pero para bang wala siyang naging pakialam, sa halip ay nagpakita pa ito ng galit.
Demonyo! Demonyo yung batang yan! Dapat sa kanya pinapatay! Nakita mo ba? Munti ka na akong mamatay dahil sa kanya. Anong gagawin mo, mahal ko? Patayin mo na yung demonyo na yan bago pa niya gawin sa'yo ang ginawa niya sa akin. Tumigil ka na, Jonah. Hindi demonyo ang anak ko. Nakakagawa siya ng mali, hindi dahil makasalanan siya, kundi may kasalanan ka naman talaga. Nakiusap ako sa kanya na pagalingin kanya para pagbayaran mo ang ginawa mo sa mga anak ko. Alam ko na ang totoong ginagawa mo sa mga anak ko kapag wala ako. Kaya oras na siguro para pagbayaran mo mga yon. Ipapakulong kita at sisiguruhin ko magbabayad ka sa mga ginawa mo. Ano? Mas naniniwala ka pa sa anak mong demonyo kaysa sa akin na asawa mo? Sige, siya ang piliin mo. Tingnan natin kung makaya mong mabuhay na wala ako. Lalayas na ako rito. Bahala kayong dalawa, mga demonyo! Itinulak ni Jonah ang tatay ni Myla at saka ito tumayo para makatakas palayo. Pero sa pagbukas niya ng pinto, doon na sumalubong sa kanya ang mga pulis. Teka, ano to? Bakit niyo ako hinuhuli? Wala akong ginagawa sa inyo ah! Mga buwisit kayo! Dapat ang batang yan ang hulihin ninyo dahil isa siyang demonyo! Nagpupumiglas pa si Jonah para lang hindi siya mahuli, pero nagawa pa rin siyang damputin ng mga pulis. Ikaw ang nagpahuli sa kanya, Tay? Bakit mo yun ginawa? Ang akala ko ba hindi mo kaya mabuhay nang wala siya? Mali anak, mas hindi ko kayang mabuhay na wala ka. Nawala na ang Kuya Dexter mo at hindi ko gugustuhin na pati ikaw. Pinaimbestigahan ko na ang Tia Jonah mo nung namatay ang kuya mo. Dahil may mga kapitbahay ang tumistigo sa ginagawang pambubugbog niya sa inyo. Nalaman ko rin sa dati niyang karelasyon na kaya sila naghiwalay ay dahil sa pagpatay ni Jonah sa nanay niya. Matagal na nilang hinahanap si Jonah, kaya ngayon sila ang tumulong sa akin. Kung alam mo na po, bakit hindi mo pa ginusto na tapusin ko na ang buhay niya para mapagbayaran niya rin ang mga ginawa niya? Tama lang ang ginawa mong pagalingin siya. Dahil kahit patayin mo siya, hindi mo makukuha ang pagsisisi sa kanya. Hayaan mo siyang malaman ito sa sarili niya. Habang buhay siyang makukulong. Ang ibig sabihin ay habang buhay sa kanya ipapaalala ang mga pagkakamali niya. Walang mas hihigit pa sa pagsisisi na wala ng kapatawaran. Yun ang ayoko maramdaman mo. Mahal kita, anak. Hindi ko gusto magpatalo ka sa kasamaan dahil lang sa galit mo. Salamat po, Tatay. Hindi na napigilan ni Myla ang maiyak at yakapin ng mahigpit ang tatay niya. Ngayon lang siya nakaramdam ng kaginhawahan dahil ang pakiramdam niya ay mag-isa na lang siya simula nang namatay ang kanyang kuya. Mali pala siya dahil kahit anong mangyari, naroon ang kanyang ama sa tabi niya at kahit na kailan ay hindi siya nito hahayaan na mapunta sa masama. Sa araw din na yon, nagpasya ang tatay ni Myla na umalis na sila sa baryo na yon at lumipat ng bahay. Ayaw na nilang maalala pa ang masasakit na pangyayari sa lugar na yon. Gusto rin ng tatay ni Myla na ilayo siya sa mga tao na nakakaalam ng totoong kakayahan niya. Dahil panigurado ay kakalat na ang bali-balita na may kapangyarihan si Myla na maaaring makatulong o makasama sa isang tao. Itinago ng tatay ni Myla ang kaalaman na ang mutya ng tubig na pamana ni Lola Tanyang ay hawak ng kanyang anak. Magsisimula sila ng bagong buhay sa bagong lugar habang ipinagpapatuloy ni Myla ang pagkabisado sa kapangyarihan na mayroon siya. Ang alam lang nila ngayon ay nakulong na si Jonah sa mga kasalanang nagawa niya. Wala nang maaaring makasakit kay Myla at sa kanyang ama. At alam nilang ginagabayan sila ng mga namayapa nilang mahal sa buhay.